there is no vision. The people perish, but he that keepeth the law or that vision, happy is he. I don't wanna be on my phone, but I can't be alone. Welcome to the modern way. I'm trying to be somebody I'm not, but it's not what Don't stop winning souls. Ang ultimate goal natin is that no one should perish. Not just to complete our 12. Yan yung vision ng ating Panginoong Jesus. Tell me why society's plans should define who I am. Surely there's a higher. All of my best friends are sick of pretending. We want the truth. Kung gusto mo ng fruit that will last, own it up. Kahit takot na takot ka. Pag worker ka, kailangan fit to work ka. I-impress natin yon sa taong ito that we're for multitudes of people. Kailangan mindset of a conqueror. Na 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 na. Pag hindi natin nakikita yung direction kung saan tayo dadalhin ng Lord, tayong lahat magkakagulo. Kung saan-saan na lang tayo pupunta, magkakanya-kanya tayo. It never knew me anyway. I'm
the high never lasts. Dahil doon mas magiging natural at mabilis yung pag-abot natin sa mga tao. Why? Because the world will always look at our testimony. What society's plan should define who I am. Surely there's a higher way. All of my best. Kay Abraham sa nakatutok ang kanyang pananampalataya. God believed God. Ano pinaniwalaan niya sa Diyos? God's vision. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. Na 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 na. Na 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 na. There is only one rational and motivation para sa soul winning. At ito ay sa pag-ibig. John 3:16, for God so loved the world. So much is missing, so give us the real thing. I know it's you. I know it's you.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At muli po, ngayong linggo ay dadako tayo ulit sa ating online worship. Bago po yan, inaanyayan ko po yung bawat isa na kunin ang kanilang Bible at buksan po natin ito sa Aklat ng Mga Awit. Sa Psalms 84 verses 4 to 12. Sige po, babasahin ko po sa English. Sabi po dito, "Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pools." Verse 7, "They go from strength to strength, till each appears before God in Zion. Hear my prayer, Lord God Almighty. Listen to me, God of Jacob." Verse 9, "Look on our shield, O God. Look with favor on your anointed one." Verse 10, "Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless." Verse 12, "Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you." Sige po, inanayan ko yung bawat isa na tumungo po tayo at tayo po yung manalangin. Let us pray. Panginoon, sa umaga pong ito, Diyos, muli po kaming lumalapit sa iyong throne, kahabagan, Panginoon. Kami, O Diyos, bilang bayan mo, Panginoon, ay muling humihingi, Lord God, ng kalakasan. Sa linggo nga pong ito, O Diyos, sa aming online worship, patuloy po, O Diyos, na kami po ay makaramdam ng liberty, Lord God. Bagamat kami ay nasa quarantine, Panginoon, malaya po kaming makakasamba sa iyo. Father God, amin pong nilalapit yung worship team na sila po, Panginoon, ingatan mo upang kami, Panginoon, ay madala nila sa pagsamba, Father God. And I also pray, Father God, na ingatan mo din po, Father God, si Pastor Modi, yung magdadala po ng iyong salita, na maging anointed po yung bawat salita na kanyang babanggitin at magkaroon po ito, Lord God, ng application sa aming mga buhay. Father God, maraming salamat po. Alam po namin na bagamat wala po kami, Lord God, sa physical na church, Panginoon, Ikaw po, O Diyos, yung nasa kalagitnaan namin. Ama, maraming salamat po, O Diyos. Patuloy po, ipinagkakatiwala namin sa iyong gawain ito. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, inaanayahan ko yung bawat isa na tumayo, pumalakpak, umawit po tayo ng papuri para sa ating Panginoon. God bless po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay sama-sama na umawit ng papuri at pagsamba sa ating pong Diyos na buhay. Ating may palakpak, ating pong mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! For every mountain that is high, she is higher. For every burden that is great, she is greater. For every valley that is deep, she is deeper still. More than we can know. Our promise is Jesus. Our answer is Jesus. All to Him we owe everything. Our Savior is Jesus. Our future is Jesus. All to Him we owe everything. Every fear, that closes in His, He is closer. Every doubt that comes on strong, He is stronger. Every battle that we face, He has conquered all. More than we can know.
have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. And all the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No, it chases me till fights till I'm found loose tonight, tonight. I could have earned it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. How the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no proof, you've paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I could have earned it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I could have earned it, and I don't deserve it. Still, you give yourself
Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing, great are you, Lord. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Yes, you are. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, yes we sing. Great are you, oh, from beginning to the end. Great are you, yeah. Great are you, oh, so great. Great are you, in situation. Great are you, Lord, yes. Great are you, Lord. Praise our God. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Sing all the earth. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord.
praises, worship. Oh, we lift up our hands to you. Great are you, you're so great. Great are you, from beginning to the end. Great are you in every situation. Great are you. Yes, you are. Yes, you are great. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Pagsamba, Panginoon. Purihin ka po, Diyos. Hallelujah. Give you praise, O God. We give you praise, O God. Magandang araw sa ating lahat. Araw ulit ng linggo. Araw ng ating pakikipagtagpo sa Diyos. Araw na pinakahihintay rin natin dahil ito yung pinakamahalagang pagkakataon ng buhay. Ang katagpuan ng Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng ating kailangan. Sa araw na ito, nais kong basahin natin yung ating text na pag-uusapan sa Genesis chapter 35 verse 1. Then God said to Jacob, "Go up to Bethel and settle there and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau." Tayo manalangin saglit. O Diyos at aming Amang nasa langit, amin po inilalapit na pangunahan kami at patnubayan sa amin pong pakikinig ng iyong salita. Dalangin po namin. Bigyan niyo po ito ng anointing, ng kapangyarihan na may lalagay po sa aming mga puso ang pagkilos ng banal na Espiritu upang maunawaan ang sinasabi ng iyong salita. Pagpalaan mo nga kami sa pakikinig sa araw na ito. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating topic ay the wisdom of worship. Kaya na-extend pa uli itong ating enhanced community quarantine up to May 15 sa ating lugar. Ang dahilan may panganib pa na lumala ang infection ng COVID-19.
nababahala na yung ating economic manager ng bansa. May panganib din sa kabuhayan dahil sa kukulangin na yung suporta para tugunan yung pangangailangan, hindi lamang sa pagkain ng taong bayan, kundi yung para mapanatili yung kalusugan ng ating economy. So, dalawa yung major na panganib kung gayon. Ang salot na COVID-19 at yung pangalawa ay yung gutom sa mamamayan. At kapag tinanong natin, ano yung pasya o ano yung tamang gagawin, ano yung wisdom para tayo ay mailigtas dito sa ating kinatatayoang panganib. Ngayon, ang panganib ng bansa ay panganib din ng mamamayan. Panganib sa atin. Panganib na ma-infect at panganib din na yung iba sa atin ay magutom o panganib na magkagulo pagka marami yung nagutom. Ano yung tamang kilos ng ating gobyerno? Ano rin yung tamang kilos natin? Kailangan natin ng wisdom para natin maharap ito ng meron tamang isipan, tamang puso at tayo mailigtas. Ngayon, binanggit doon sa aklat ng Proverbs chapter 4 verse 7, wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding. So itinatatag, napakahalaga, makakuha tayo ng wisdom, kaya lamang ang wisdom ay galing sa Diyos. Ngayon, ating pag-uusapan, the wisdom of worship, sapagkat ito yung itinuro ng Diyos kay Jacob nung siya ay mailagay sa isang panganib. Nung siya nanggaling doon sa Padam-aram mula ron sa kanyang tiyuhin na si Laban, taglay yung kanyang mga asawa at mga anak, kasama yung lahat ng yaman na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sila nanirahan doon sa malapit, doon sa Shechem City, at siya nagkaroon doon ng masaklap o napakasakit na pangyayari. At ang dahilan ay ito. Yung bang nung sila nakatira na roon, sa lugar na iyon, yung kanyang anak na kaisa-isa na babae, si Dina, ay na-rape ni Shechem, yung isang kinikilalang prinsipe doon sa Shechem City. And then, yung kanyang dalawang anak na si Simeon at si Levi, dahil sa kanilang galit doon sa ginawang masama ni Shechem doon sa kanilang kapatid, ay dinaya yung mga taga roon. At pagkatapos na ay pinasok nila yung lugar at pinatay yung lahat ng lalaki sa syudad, kasama yung mag-amang Hamor at saka si Shechem na ng rape kay Dina. And then binanggit doon sa Genesis 34:28 to 29, they took their sheep, their oxen, and their asses, and their asset, and that which was in the city, and that which was in the field, and all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house. So, kinuha rin nila na kasama sa plunder, yung lahat ng ari-arian ng mga naroon, kasama yung mga asawa ng lalaki, yung mga anak noon, kasama na rin yung mga hayop. Ngayon, nung malaman ito ni Jacob, siya natakot. At sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi doon sa aklat ng Genesis 34:30, binigyan niyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian ako ng mga Kananeo at Pereseo, kapag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol, maaari nilang lipulin yung aking sambahayan. So, ito yung takot ni Jacob. Makikita natin, siya nalalagay ngayon sa isang matinding panganib dahil sa ginawa ni Simeon at saka ni Levi, sapagkat yung mga nakapaligid na mga tao doon sa syudad na yon ay maaring magtipon-tipon at salakayin sila at sila'y pagpapatayin. Ngayon, ano yung tamang gagawin? Pagka ating pinansin, ang gulo na nangyari sa buhay ni Jacob, ang gulo rin ang kanyang sambahayan, nagulo rin ang kanyang pamilya, makikita natin na siya ba
isang lingkod ng Diyos. Pag ating inisip, si apo ni Abraham. Maisip natin, si Abraham na may pangako sa Diyos. Anak siya ni Isaac. At si Isaac ay meron din pangakong pagpapalain ng Diyos. At siya man ay meron din pangako ng Diyos. Kaya lamang pagka ating inisip, ano yung nangyari? Bakit hindi naging maayos at maganda yung mga nagaganap na pangyayari sa kanyang buhay? Na-rape yung kanyang anak na babae at naging murderer at magnanakaw yung kanyang mga anak. Ang gulo, kapag inisip natin, ito ba yung lingkod ng Diyos? Meron din pagkakataon na kapag tayo ay tumingin sa nangyayari sa ating buhay, tayo naman ay tapat din nananalig sa Panginoon. May pangako rin sa atin ng Panginoon. Kaya lamang kuminsan, meron ding gulong nangyayari sa atin. Ibang tatay o kaya nanay, may gulo na nagaganap sa kanyang mga anak. Kuminsan hindi nagkakasundo. Kuminsan naglalamangan. Kuminsan ay merong kabiguan sa buhay. Kuminsan ay natatanggal sa trabaho. Napakahirap nating unawain na yung bang bakit nagaganap itong ganitong mga pangit na pangyayari sa ating buhay. At tayo nagigipit at kuminsan iniisip natin na ano yung nangyari sa pangako ng Diyos. Kailang pagka binalikan natin itong pamilya ni Jacob, ito yung pangatlong generation mula kay Abraham na pinangakuan ng Diyos na itatayong bayan ng Diyos. So may pangako ang Diyos sa kanila, pagpapalain kita, magiging isa kang malaking bansa. At ang lupain ng Kanaan ay pamamana sa kanila ng Lord. Kaya lamang sila na tinatawag na bayan ng Diyos, sinira ang patotoo. Sira ang kanilang patotoo, na-rape si Dina. Yung kanyang dalawang anak na si Simeon, si Levi, ay naging kriminal, pumatay ng tao. Pagkatapos ninako pa yung mga ari-ari ng mga tao roon. Ngayon, pagka pinansin natin sa pagkaraan ng panahon nila noon, maisip din natin, itong si Jacob, isinaba doon sa bilang ng mga taong kinikilala na ama sa pananampalataya, sapagkat sa bagong tipan, maging doon sa pagkaraan ng kanilang buhay, lagi nagpapakilala ang Diyos. Ako yung Diyos ni Abraham, ako yung Diyos ni Isaac, ako yung Diyos ni Jacob. So, ito yung mga ama natin sa pananampalataya. At makikita natin, yung karanasan nila yung maaaring maitulad din sa nagaganap sa ating buhay. Kuminsan hindi perfect yung nagaganap na pangyari sa ating buhay. Kuminsan wala sa ayos. Kuminsan may gulo. Kuminsan din natin maunawaan bakit ganon ang nagaganap sa ating buhay. Naganap ito kay Jacob. Pero hindi niya iniwanan ang kanyang pananampalataya. Hindi niya binitawan yung pangako ng Diyos at yun ang ating makikita sa kanila. Ngayon, nalagay sa mabigat na problema itong si Jacob dahil sa naganap na pangyayari. Pag nanatili sila doon sa kanilang lugar, para silang sitting duck na naghihintay na hulihin at patayin. Bakit? Yung mga tao sa kapaligiran ay nagbabanta rin na sila ay sakupin at patayin. Imagine yung kanilang kinuhang mga asawa ng mga pinatay nilang lalaki at yung mga anak noon at pagkatapos ay hindi lamang yun yung mga ari-arian noon, taglay-taglay nila at pwedeng paghigantihan sila. Kaya lamang yung pangalawang option nila, sila tatakas. At sa kanilang pagtakas, sila maglalakbay. Kaya lamang sa kanilang paglalakbay ay dadaanan din nila yung mga taong yun. At sila pwede rin tambangan. So, napakabigat din ang, ano ba yung tamang gagawin? Mananatili ba sa lugar o tatakas? Pagka nanatili sa lugar, may panganib. Pagka sila tumakas doon sa lugar, may panganib din. Ano yung po pwedeng gawin? So, alam natin na si Jacob ay lagi siyang tumatawag sa Diyos at siya nanalangin. Ano yung kanyang gagawin para sila maligtas, mananatili ba o tatakas? Ano yung wisdom? Ano yung gabay ng Diyos? At ito yung context natin. Doon sa aklat ng Genesis 35 verse 1 na binanggit ng Diyos yung
kanyang ipinagawang hakbang kay Jacob. Ang sabi niya, "Then God said to Jacob, Go up to Bethel and settle there and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau." Ano yung wisdom ng Diyos para sila maligtas? Ano yung pinagagawa sa kanila ng Diyos? Ano yung tamang hakbang na gagawin? At pag ating pinansin yung ipinagawa ng Panginoon, worship. Sila mag-worship sa Diyos. Inutusan sila ng Panginoon, go up. Pag ating binanggit yung salitang go up, sila inutusan na sila umalis doon sa kanilang lugar. And then saan sila pupunta? Doon sa Bethel. Ngayon, ang salitang Bethel, ang pakahulugan nito, the house of God. Ito yung bahay ng Diyos. Pupunta sila doon sa lugar na tirahan ng Diyos, house of God. At ano yung kanilang gagawin? Sabi, doon kayo tumira, settle there. So, ano yung gagawin nila? Sila magsesettle doon sa bahay ng Panginoon. At kapag inisip natin doon sa pananaw ng mga Hudyo, yung palagian na binabanggit nila na napakahalaga na sila tumira sa bahay ng Panginoon. Maging doon sa aklat ng Psalm 23 verse 6, "The Lord is my shepherd." And then, binanggit sa verse 6 na binanggit, "And I shall dwell in the house of the Lord forever." Ang unang pakahulugan nun, siya titira doon sa bahay ng Panginoon para palagian siyang sasamba. Yun ang kanyang ginawang pangarap sa kanyang buhay. Manatili siya sa lugar ng Panginoon para sumamba. Bagamat merong pangalawang pakahulugan, spiritually speaking, pag-alis ng buhay natin sa daigdig na ito, titira tayo sa bahay ng Panginoon, magpakailan-kailan paman. Ngayon, ano pinagawa ng Diyos sa kanila? Build the altar. Magtayo ng altar para sa Diyos. Ngayon, ano yung pagkakilala ni Jacob dito sa Diyos nito na kanyang ipagtatayo ng isang dambana? At ito yung ating titingnan ngayon. Ano yung pagkakilala ni Jacob doon sa Diyos na yon na kanyang sasambahin? Ngayon, doon sa aklat ng Genesis chapter 35, ating makikita ron doon sa verse 2, sabi ron, "So Jacob said to his household and to all who were with him," kinausap naman ngayon ni Jacob yung kanyang buong sambahayan. At lahat ng kasama niya roon, yung mga katulong o kaya yung mga alipin niya na binili, at yung lahat ng kasama niya, at ang kanyang ipinagawagan nito, "Get rid of the foreign gods you have with you, and purify yourselves and change your clothes." So meron siyang ilang bagay na pinagawa doon sa kanyang sambahayan. Ano yung una? Ialis nila ang anuman Diyos-Diyosan na taglay nila. Ngayon, alam natin na si Rachel, ng kanyang asawa, may dalang Diyos-Diyosan na galing sa kanyang ama. Hindi ito alam ni Jacob. Naitago ito ni Jacob. Yung pangalawa, nung sa lakayan nila Simeon at saka ni Levi, yung lugar ng Shechem, maraming Diyos-Diyusan doon. At maaaring kinuha nila yung Diyos-Diyusan doon. Pero hindi lamang yun, lahat ng nakaugnay doon sa Diyos-Diyusan, yung mga hikaw, yung mga kwintas, o anuman yung mga alahas na tagleroon. Ngayon, binanggit na get rid. Alisin yung lahat, yung mga Diyos-Diyusan. Ngayon, ito yung tinutukoy na yung bang itinatatag na ni Jacob, iisa lang ang Diyos na dapat nating sambahin. Hindi maraming Diyos, iisa lamang ang Diyos na ating sasambahin. Ngayon, tayo rin sa ating panahon, pagka tayo sasamba sa Diyos, maliwanag na maliwanag sa atin. Yung bang sinusuri rin natin yung ating sarili sa ating pagsamba sa Diyos, ano yung ating gagawin bago tayo dumakos sa pagsamba sa Diyos. Ating inaalam yung utos ng Diyos. Ang sabi, iisa lamang ang Diyos. Ako lamang ang Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. At doon tinutukoy na huwag daw tayong magkakaroon ng ibang Diyos. So, kung meron man tayong kinikilalang Diyos na iba kaysa Diyos, tatanggalin natin. Huwag daw tayong magkakaroon. Kaya lamang sa ating panahon naman, maaring hindi idol ang ating dinidiyos o inuuna sa ating buhay. Ano man bagay na ipinagpapalit natin sa Diyos sa araw ng ating pagsamba, nagiging Diyos-Diyusan ito. Maaring iti kaibigan na inuuna natin sa ating pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, bakit ka hindi nakarating?
Kasi yung aking kaibigan, niyaya ako sa birthday. O kaya yung aking kaibigan ay sinama ko sa isang recreation. So, napakarami natin po pwede masabi na ipinapalit natin sa Diyos. O bakit hindi ka nakasamba? Pinasama kasi ng loob ko ng aking kasama sa bahay. So, napigilan tayo nung ating kasambahay sa ating pagtungo sa pagsamba sa Panginoon. Yung iba naman ay hindi sumasamba sa Diyos sapagkat alam niya na may issue siya sa buhay. Meron siyang areas na hindi sinusurrender sa Panginoon. At kung ano man yung bagay na yun na hindi niya sinusurrender sa Diyos, yun ay Diyos-Diyusan din. O naman bagay na pinagpapalit natin doon sa pagsamba sa Panginoon. O ano man nakakapigil sa ating pagsamba sa Diyos, iti Diyos-Diyusan. Maaring ka ba iti trabaho sa bahay o kaya maano mang mga issues ng buhay o problema o naman bagay na ating ipinagpapalit sa ating pagsamba sa Diyos. Kaya ang sabi ni Jacob sa kanyang kasambahay, get rid, alisin nyo yan. Hindi tayo po pwedeng sumamba sa Diyos nang kapag kami kasama tayong Diyos-Diyusan. No? Ang sabi niya, alisin yan lahat. And then, idinugtong nakasunod ni Jacob, purify yourselves. Ang sabi, alisin ang lahat ng kasalanan. Alisin ang lahat ng karumihan. Maruming pag-iisip, maruming puso. O kaya masamang pagsasalita. Purify yourselves. So, tinutukoy doon yung pagsisisi, pag-aalis ng anumang kalikuan at kasamaan sa ating panahon pagka binanggit, purify yourselves. Marahil, iba, isipin, ano ba yung dapat kong alisin pa na karumihan sa aking buhay? Suriin natin yung ating pinanonood. Suriin natin, baka merong marumi tayong pinanonood. Yung ating pinakikinggan. O kaya yung bang ating sinasamahan na tao. Baka marumi yun. O maaaring yung ating pagsasalita marumi yun. Katulad ni Isaiah, hindi niya marinig ang tinig ng Panginoon. Bakit? Marumi pa ang kanyang labi. So, yung pagiging marumi ng labi, hindi purify ang kanyang puso. Hindi purify ang kanyang buhay. Yung iba naman ay merong galit, may sama ng loob. O naman bagay na maaaring nagpaparumi sa ating buhay. Sabi ni Jacob, purify yourselves. Alisin yung anumang kalikuan, kasamaan, karumihan, o naman bagay na nagagawa natin laban sa Diyos. Purify ourselves. And then binanggit na kasunod ay change your clothes. Ngayon alam natin na noon ay maglilinis sila ng kanilang mga damit. Sa atin naman, change your clothes. Sa atin pagbabago na ng buhay, pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng pakikitungo, pagbabago. Yun ang ninanais ng Panginoon. Ang sabi nga, hindi yung panglabas na anyo yung atin talagang papalitan, kundi yung ating panloob na puso at yung pagpapakita nito doon sa ating kapwa. So, ito yung ipinagawa ni Jacob doon sa kanyang kasambahay. And then, pagkaraan nun, ang sabi na kanyang gawin yon, then come, let us go up to Bethel, where I will build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and who has been with me wherever I have gone. Yun ang kanyang binanggit doon sa Genesis 35 verse 3. Pagkatapos niyong gawin yan, pupunta na tayo sa Bethel. Yun ang kanyang binanggit. Pero ang sabi niya, makakasama lamang kayo dito sa pagtungo sa Bethel kapag inyong ginawa ang paglilinis na yan. Ano yung nakita natin? Dahil sa trouble na nangyari kay Jacob, ay eto na ngayon. Ipinaayos ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ipinaayos ang kanilang pamumuhay. Ipinaayos ang kanilang pagkilala sa Diyos. So, ang sabi, buong sambahayan ay inayos ang kanilang bawat isa, ay nag-ayos ng kanyang sarili, nag-ayos sila ng kanya-kanyang buhay. So, ang sabi niya, then come, let us go up to Bethel. Sama na kayo. So sa atin din ay magagawa lamang natin pumunta sa sambahan ng Panginoon. Pagka nagawa natin, maglinis ng buhay. Magawa natin yung ipinagagawa. Ang sabi, ano una? Get rid of your idols. Pangalawa, purify your heart.
Pangalawa, change your clothes. Sa atin ay change yung ating buhay. Meron ba tayong dapat na baguhin sa ating buhay? Meron ba tayong dapat na talikuran? Meron ba tayong dapat na palitan sa ating pamumuhay? At saka lamang tayo po pwedeng sumama, let us go up to Bethel. At ulitin ka ni Bethel, house of God. Tayo pumunta sa bahay ng Panginoon at doon gagawa ako ng altar sa Diyos. Sasamba tayo sa Panginoon sapagkat kanyang itinatag doon sa kanyang sambahayan, siya yung tumutugon sa akin lahat na kahilingan tuwing ako'y meron distress, kapag ako'y may trouble. Siya yung nagliligtas sa akin. Sabi niya, every time na ako'y meron distress, ako yung tumatawag sa kanya at siya laging tumutugon sa akin. At siya kasama ko sa lahat ng araw ng aking buhay kahit saan ako makarating. Ngayon, ano yung ginawa nila? Sa verse 4, ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyusan at ang suot nilang mga hikaw, ang lahat ng itibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ngayon, ano yung kanilang ginawa? Lahat ng Diyos-Diyusan, lahat na nakaugnay sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, kanilang inilibing. Kanila nang tinabunan ng lupa. Sa atin naman, ang sabi ng scripture, put to death your old self. So, ang atin namang gagawin, ililibing din natin yung datihan na nating pagkatao. Yung dating ginagawa ng ating datihang pagkatao, atin ang ililibing yon. Hindi na ito, para hindi natin makita pa na bahagi ng ating buhay. Ngayon, ang ginawa nila, inalis na nilang lahat yun. At nung itiba-ibao na doon sa isang malaking punong malapit sa Shechem, ano nangyari? Meron tayong mapapansin doon sa verse 4. Ang sabi, then they set out, and the terror of God fell on the towns all around them, so that no one pursued them. Meron ba tayong mapapansin? Nung taglay pa nila yung kanilang Diyos-Diyusan, nung hindi pa malinis ang kanilang puso, nung hindi pa sila nagbabago, may takot sa kanilang puso doon sa gagawin ng mga tao sa kanilang kapaligiran. May takot sila na baka sila salakayin. May takot sila na sila ay malagay sa panganib. O kaya may gagawin masama laban sa kanila. So sila may takot doon sa gagawin sa kanila ng mga taong makasalanan. Bakit? May kasalanan pa kasi ang kanilang puso. Ngayon, nung alisin ang lahat ng kanilang kasalanan na baliktad, nawala yung kanilang takot. And then, the terror of God ay inilagay ngayon ng Diyos doon sa puso ng mga makasalanan. Hindi sila hinabol. So nakikita natin, ito yung wisdom na binigay ng Panginoon. Na habang sila patungo lamang doon sa pagsamba sa Diyos, narito na ngayon, meron ng protection ng Panginoon. Attitude lamang nila, sasamba sila sa Diyos. Attitude lang, nasasamba sila sa Diyos. Attitude lamang nila na inalis na nila yung lahat-lahat ng mga bagay na maaaring makapigil sa kanilang pagsamba sa Diyos. Dumating na yung protection ng Panginoon sa kanila. So, pwede rin gawin sa atin ng Panginoon. Yung mayroon tamang attitude ng pagsamba sa Diyos, pinagpapala na yan ng Panginoon. Tinutugunan na yung kanyang pangangailangan. Kung siya nagugulo sa isip, patungo pa lamang siya sa church. Payapa na siya. Yung hindi sila magkasundo sa bahay, nung siya magpasya na sasamba sa Panginoon, kanya nang inalis yung lahat-lahat ng kasalanan, pumayapa na siya. At kung minsan pati yung kanyang kasambahay, pumapayapa na rin. Bakit? Nagpasya na kasing sasamba sa Diyos. At kung ano man yung pangangailangan, tinutugunan na ng Panginoon. Bakit? Nasa akto na ng pagsamba sa Panginoon. So, kung paano ang ginawa ng Diyos kay Jacob, pwede rin itong gawin ng Diyos sa atin. Ngayon, sundan natin. So, si Jacob, worship God. Ngayon, binanggit doon sa, mapapansin natin, ang sabi, doon sa verse 5, ulitin ko, and the terror of God fell on the towns all around them. Yung mga bayan na kanilang dadaanan. Ang sabi, yung terror of God ay pumasok sa puso ng mga tao so that no one pursued them. Tingnan niyo mabuti yung pagkakabanggit. Wala kahit isa na sumalakay sa kanila. Walang humabol sa kanila. Bakit? Kasama nila ang Diyos. No.
And doon yung pagkilos na ng Diyos doon sa mga tao. Doon sa verse 6, Jacob and all the people with him came to Luz, that is Bethel in the land of Canaan. Ngayon, meron tayong mapapansin, ano ang nais ng Diyos? Isang sambahayan sasamba sa Diyos. Hindi lamang si Jacob ang sasamba sa Diyos. Kailangan kasama niya yung kanyang mga asawa at anak. At yung kanyang buong sambahayan. Ang sabi, Jacob and all the people with him. Ang nais ng Diyos ay isang community of people na sasamba sa Kanya. Ngayon, merong pagkakataon na tayo nag-iisa lamang na sumasamba sa Diyos sa ating tahanan. Pero may pangako ang Diyos sa atin. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ano nais ng Panginoon? Tayo at yung ating buong kasambahay, sumamba sa Panginoon. Kung tayo tatay at ipagpipray, yung ating buong sambahayan, yung ating asawa at mga anak, may sama natin sa Panginoon. Kung tayo babae naman, at yung ating asawa ay hindi pa nananalig sa Panginoon, ipagpipray rin natin yan. Yung ating buhay ay gagamitin ng Panginoon para sila makakilala. Kung tayo naman ay anak, gayon din. Kikilos ang Panginoon doon sa ating tahanan. Bakit? Ang sabi ay nais ng Panginoon, ako at yung aking sambahayan ay maglilingkod sa Panginoon. Yung sabi ni Joshua, yun din ang ating ipapahayag. Ako at yung aking sambahayan ay sasamba sa Panginoon. So, ninanais ng Diyos yung bang community o isang sambahayan ang sasamba sa Panginoon. And then do sa verse 7, there he built an altar and he called the place El Bethel, because it was there that God revealed himself to him. Ngayon, pumunta na sila doon sa Bethel. Ano ginawa ni Jacob? Sila sumamba sa Panginoon, nag-alay sila. Ani sacrifice ni Jacob, yung kanyang binitawang pangako sa Diyos. Ano yung kanyang binitawang pangako sa Diyos? Na kapag ka ako'y pinatnubayan mo at binigyan ng tagumpay na makabalik ako ng mapayapa dito sa lugar na ito, yung lahat ng ikasampung bahagi ng lahat ibibigay mo sa akin, ibibigay ko. So yung ikasampung bahagi ng lahat ng kanyang tinatangkilik, ibinigay niya sa Diyos. Yun ang kanyang alay sa Panginoon. Kaya lang, meron tayong mapapansin, bakit kailangan pang mangyari na magkaroon siya ng distress at kalungkutan. Ang totoo, na-delay si Jacob sa pagtungo doon sa Bethel. Na-delay siya doon sa kanyang binitawang pangako na yung bang sa kanyang pagbabalik ay kanyang babalikan ng Diyos doon sa Bethel na yon. At siya sasamba sa Diyos. Nagtagal siya doon sa ibang lugar. At hindi niya natupad kagad ang kanyang pangako. Kailangan pang may mangyaring masama sa kanya para lamang mapaalalahanan siya ng Diyos. Pumunta ka sa Bethel. So, kuminsan gayon din ang nangyayari sa atin. Na kuminsan meron tayong binitawang pangako sa Diyos at pinagtatagal natin yung ating pagtupad sa pangakong iyon. At ang Diyos ay inaasahan tutugon siya yung ating pagtatapatan yung pangako natin sa Diyos. So, merong magaganap na pangyayari. At kikilos ang Diyos sa atin para lamang magawa niya, para magawa lamang natin yung binitawan natin pangako sa Diyos. Kaya lamang kuminsan, medyo masakit yung dumarating na pangyayari para lamang natin maalala na meron tayong binitawang pangako sa Diyos. Ano yung binitawan natin pangako? Sa akin personally, the day na tinanggap ko si Christ na Lord and Savior na aking buhay, ipinangako ko sa lahat ng araw na aking buhay. Susunod ako sa Panginoon. Lagi kong binabantayan yung pangako kong iyon. Bakit? Medyo mahirap na magpaalala ang Panginoon na hindi ka na sumusunod ngayon. Naaliw ka na sa mundo. Okay, iba na yung ginagawa mo ngayon. At kung minsan nagkakaroon tayo ng problem o trouble o nagigipit tayo o kaya kung minsan may iba't ibang nangyayari sa atin at ang dahilan lamang, hindi natin kaagad tinutupad yung binitawan natin pangako sa Diyos. Yung iba naman, nangakong siya maglilingkod sa Diyos sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Kaya lamang na magkaroon ng trabaho o kaya meron siyang ibang napagtuunan ng pansin, binitawan yung kanyang pangako sa Diyos. Ngayon, hahanapin ng Diyos yung pangakong iyon. Gagawa siya ng hakbang para tayo makabalik doon. Kaya lang, ninanais, ano yung pinakamagandang hakbang na gagawin natin? Sumamba ka kagad sa Diyos at bumalik ka doon sa dati mong commitment. Doon sa dati mong binitawang pangako sa Diyos. Ngayon,
Pagka atin na ngayong pinansin, balikan natin uli itong si Jacob. Nagawa na niya yung pagsamba sa Diyos. Ano yung naging resulta nito sa kanya? Ngayon, pagkaraan nun, merong revelation. Merong kapahayagan uli ang Diyos. Nung una kasi ay yung isang angel of the Lord, ang siya talagang nagsabi na pagpapalain kita. Ngayon dito na ngayon, doon sa aklat ng Genesis 35, 9-12, nagpakita uli ang Panginoon. Muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya binasbasan. Sa verse 10, Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo. Ang sabi, mula ngayon, dahil sa nakasamba ka na, nakabalik ka na ng lubusan sa iyong binitawang pangako sa Diyos, bago na ngayon ang iyong pangalan. Hindi na Jacob, Israel na ngayon. Yung salitang Israel ay yung bang sa isang pakahulugang Prince of God. No? Yung bang lagi siyang nagtatagumpay sa anumang kanyang struggle. Ngayon, Israel na itatawag sa iyo. And then sinabi pa sa kanya ng Diyos, ako yung makapangyarihan Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi. At sa kanila may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay bibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. So, itinatag na ng Diyos yung kanyang pangako dito kay Jacob. At makikita natin yung bang ibinigay na wisdom sa kanya ng Panginoon para kanya mapagtagumpayan ang anumang darating na pangyayari sa kanyang buhay. Sino yung magbibigay sa kanya ng tagumpay? Ang Lord. Sino magliligtas sa kanya? Ang Lord. Ano ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon pagka siya nagigipit o kaya siya merong banta sa buhay? Ang sinasabi lang ng Lord, worship the Lord, your God. So, in our conclusion, worship, iti idea ng Diyos para sa ating mga tao. Idea ito ng Diyos para sa atin. Na ibig sabihin, ito yung tamang pakikitungo na gagawin natin sa Diyos. Ito yung protocol, o kaya ito yung tamang pakikitungo ng isang tao sa Diyos. Ang salitang worship, gaano kalaki ang halaga ng Diyos. Kapag nilagyan natin ng tamang halaga ang Diyos, liliit ng liliit yung halaga natin sa ating sarili. At tataas ng tataas ang pagpapahalaga natin sa Diyos. At doon makikita natin, maging itong mundo, hindi sapat na itapat doon sa halaga ng Diyos. So, napakadali na natin bitawan yung anumang makiklaim natin sa mundo. At ating ilalagay ang halaga ng Diyos. Pangalawa, dahil iti idea ng Diyos para sa ating mga tao, iti kanyang iniutos na gagawin natin. Ngayon, pagka tayo ay nagwo-worship, ang ating na-encounter. Sino na-encounter natin? Yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, at saka yung Holy Spirit. Naroroon sila lahat. Naroroon sila. Yung Diyos na source ng lahat ng bagay. At yung Diyos din na merong salita, at alam natin ang salita si Jesus Christ. At naroon din ang Holy Spirit na tagagawa ng kung ano man yung ipapahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin na habang tayo sumasamba. Ang Diyos ay source. So, lahat ng ating kakailanganin ay kakatagpuin ng Diyos. Makatagpo lamang tayo. Makatagpo lamang natin ng Diyos. And then, magbibigay siya ng salita. At ito naman, ang role ng anak. At paano mapapangyari ngayon yung sinasabi ng salita? Yung Holy Spirit. So, lahat ng sumasamba sa Diyos, tinitingnan natin, meron darating na pagpapala. Kaya tinatatag natin, worship is the most important activity of a human soul. Ito yung pinakamahalaga, napupulfill ang human soul kapag kasi sumasamba sa Diyos. No, napupulfill siya. And then, kapag tayo sumasamba sa Diyos, ito rin yung panahon na tayo nagkakaroon ng transformation. Ang sabi nga doon sa 2 Corinthians 3:16, but whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image
with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Every time na tayo nakikipagtagpo sa Diyos, natatransform yung ating buong pagkatao patungo sa anyo ng Diyos. Patungo sa kanyang anyo. Kung tayo troubled, ang Diyos walang trouble. Si kapayapaan. Pagka masama yung ating loob, nawawala rin yun. Bakit? Ang napapalit sa atin ay buti ng loob. At kapag yung puot natin ay yung bang naroon, makasamba ka lang sa Panginoon. Yung bang meron ka lang naisin na ialis yung puot na yon. Papayapa tayo at ipapalit yung pag-ibig ng Diyos. So we are being transformed into the image of God. Ang sabi, with ever-increasing glory, iti ginawa ng Diyos kay Jacob. Hinubog siya unti-unti. Tayo rin ay hinuhubog ng Diyos unti-unti. Kaya lahat ng pangyayaring dumarating sa ating buhay, itinatatag ng Diyos yung we know that all things work together for good. To those who love the Lord, those who are being called for His purpose. Ang sabi, lahat ng bagay gagamitin ng Diyos na materialis para tayo hubugin. Mabuti o masamang pangyayari. Mabuti o masamang salita. Mabuti o masamang karanasan. Gagamitin ng Diyos yan. Kaya lamang kapag tama yung ating puso, konting-konti lamang ang masama. Ang darating sa atin ay napakaraming mabuti. Ngayon, sa ating application, ano yung kailangan natin? Naipit ba tayo? Nagigipit ba tayo? Meron ba tayong pangangailangan? Bumababa ba yung ating spirituality? Ano yung paggagawa ng Diyos? Ano yung wisdom? Ano yung sasabihin ng Panginoon? Sumamba ka sa Panginoon mong Diyos. Kaya nga, kung tayo may sakit, kung tayo mapagkailangan, ano yung wisdom na ibibigay ng Panginoon? Worship the Lord your God. Ngayon, sabi nga doon sa aklat ng Exodus 23:25 to 26, worship the Lord your God and His blessing will be on your food and water. Nakita nyo ba, paano ka uunlad, lalago sa iyong buhay? Ano yung wisdom dito? Sasabihin natin, magkaroon ka ng talino sa trabaho. Magkaroon ka ng magandang connection sa buhay. Magkaroon ka ng talagang husay sa paraan ng iyong pagtatrabaho. Kailangan natin yun. Kaya lamang ang talagang wisdom. Sumamba ka tayo sa Panginoon. Madalas tayo nasasaktan at nabibigo doon sa ating inaasahan sapagkat ang ating napagtuunan ng ating confidence o kaya ng ating katiyakan, hindi Diyos. Ibang bagay. Pero worship the Lord your God. At ang sabi, His blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. May diferensya ka ba sa katawan? Anong gagawin? Ano yung wisdom doon? Ang sabi, worship the Lord your God. Alam niyo yung isang ketongin. Ang sabi niya, mula ron sa kampo ng mga ketongin, siya nagpumilit na makarating kay Jesus Christ. Doon sa Matthew chapter 8 verses 1 to 4. And then, pinilit niyang makalapit kay Jesus Christ. And then binanggit na nung makatagpo niya si Jesus Christ, he worshiped Jesus. Bakit siya sasamba? Meron kasi siyang kailangan. Paano matutugunan yung kanyang kailangan? Ano yung paggagawa ng Panginoon? Worship. Worship. Sasamba ka sa Panginoon. And then pagkaraan niyang, habang siya sumasamba sa Panginoon, siya nagsalita. Panginoon, if you are willing, lilinis ako. Ang sabi niya, I will be clean. Ang sabi niya, kung ibig po ninyo, gagaling ako. Alam niyo, sabi ni Jesus Christ, ibig ko. Immediately, siya gumaling. Paano gumaling yung ketongin? Ano yung kaparaanan? Ano yung tamang hakbang na gagawin? Worship. So nakikita natin yung salitang worship, it is the wisdom of God para tumugon sa iba't ibang pangangailangan ng mga tao. Ngayon, maging itong binanggit doon sa ang sabi, and none will miscarry or be barren in your land. Ngayon, makikita natin pati yung mga baog pwede rin magkaroon ng anak. Naranasan ko rin na meron akong tinuturuan sa isang Bible study group sa ating panahon ay cell group. At nung tinuturuan ko, nalaman kong wala silang anak at sila 7 taon ng yung bang nagnanais na magkaroon ng anak, kaya lamang, sabi ko, manalig ka lang sa Panginoon. Sumamba ka sa Panginoon. Ang sabi ko sa kanya,
And then, nagpatuloy siya sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sumama sa pagsamba sa Panginoon at one time habang kami nag-aaral ng salita ng Panginoon. Nung pagkaraan ng aming pag-aaral, sinabi ko lamang sa kanya, next year, magkakaroon ka na ng isang anak na lalaki. The following year, pang-8 taon nilang pagsasama, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki at ang kanyang ipinangalan, Joel. Ang sabi niya, hango doon sa isang propeta doon sa Bible. So, nakita lang natin, ano lamang ang gagawin mo? Pag-aralan mo ang salita ng Diyos, pag-aralan mo yung kinikilala natin Diyos, at kung makilala mo si isang Diyos na banal, hindi po pwedeng malapit sa Kanya ang sinumang marumi. Kailangan niya manalig kay Jesus Christ, magpa-purify ng buhay upang siya makalapit sa Panginoon at makasamba lamang siya sa Diyos. Meron ng tugon. Meron na siyang katugunan sa kanyang pangangailangan. And then, binanggit, I will give you a full life span. Ang sabi, hindi ka kagad mamamatay. Maaring may darating na panganib, iingatan ka ng Panginoon, hahaba ang iyong buhay. Maaring meron ditong salot na dumaraan, itong coronavirus. Ang sabi, sumamba ka sa Panginoon, merong protection do sa infection, do sa anumang virus. Sumamba ka lang sa Panginoon. Paano kung makakapit? May liligtas ka pa rin ng Panginoon. Atin lang sasabihin, Panginoon, may pangako ka na sabi mo, hahaba yung aking buhay. So, ipinangako ng Diyos yan. Kaya lamang Panginoon, ipinapangako ng Diyos yung pag-unlad sa buhay. Kangino ipinapangako yung kagalingan sa karamdaman. Kangino ipinapangako na ikaw ay fruitless. Barren ka ba? Maring barren ka physically, maring barren ka spiritually. Yung ministry natin barren, hindi umuunlad. Ang ating tatanungin palagi, ano yung wisdom para ako ay magkaroon ng maging fruitful? Ating titingnan, ating susurin yung ating worship. Yung ating susurin yung ating worship. Tama ba yung ating worship? Malinis ba yung ating buhay? Wala bang ibang dinidiyos tayo? Sino yung inaasahan natin na tutugon sa ating lahat na pangangailangan? Baka kung minsan iniisip natin, husay natin, galing natin, kaparaanan natin, hindi natin iniisip na magpakaligaya ka lamang sa pagsamba sa Panginoon. Ang sabi nga, delight yourself in the Lord and He will grant to you the desires of your heart. So, ninanais lang ng Panginoon, itatag yung ating buhay. Ang sabi, kung baog man tayo spiritually, titingnan mo, baog ka ba spiritually? Ano kailangan mong gawin? Kaya naman tanggapin lamang natin yung salitang bawg ako spiritually. Sapagkat hanggat di natin kinikilalang bawg tayo spiritually, baka hindi tayo magpumilit na magkaroon ng maraming anak o kaya maging fruitful tayo. Kasi kung minsan ay okay lang na ako ay baog, ako man ay hindi fruitless, kaya lamang uulitin ko, isinama na blessing ng Lord sa worship ang fruitfulness. Pagka tayo fruitful doon sa ating spiritual life, magiging fruitful din tayo sa iba't ibang mga bagay. Bakit? Magkakasamang isang cluster yung blessing na yun ng Lord. Ano yung cluster na ito ng blessing ng Lord? Blessing will be on your food and water. I will take away sickness from among you. None will miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. It is isang bundle ng blessing ng Lord. Hindi isa lamang ang kukunin ko riyan sa lahat ng iyaan na blessing ng Lord. Hindi, bundle yan. Pagka ginawa mo tamang pagsamba sa Panginoon, bundle yan na makukuha mo. Blessing, materially, gagaling ka sa iyong karamdaman sa pangalan ni Jesus, and then magiging fruitful ka sa iyong buhay o sa iyong trabaho, sa namang gawain, and then pahabain ng Lord yung ating buhay. Pastor, bakit? Merong mga believer na umiiksi ang buhay. Meron akong pinansin yan. Iba kasi ay yumabang. Yumabang. Kaya lamang, nagpaiksi ng kanyang buhay, yung pagyabang. Kasi yung nagpapakataas, ibinababa ng Panginoon. Ngayon, kaya lamang kanyang gagawin? Humble himself. Hindi naman tayo pwedeng sumamba sa Lord na hindi tayo mag-humble ng ating sarili. Sa pagkakataong ito, ating ilalapit sa Diyos ngayon yung ating buhay. Suriin natin.
Meron ka bang matinding pangangailangan? Nagigipit ka ba? Ano yung sitwasyon mo sa buhay? Ano yung nangyayari sa iyo? Distress ka ba? Affected ka ba? Emotionally, mentally? O naman yung sitwasyon natin? Naiipit ba tayo? Nagigipit ba tayo? Para bang, ano man yung nangyayari sa atin? Lalapit tayo sa Diyos at ano lamang Kanyang sasabihin sa atin? Worship the Lord your God. Kaya lamang pagka sinabi niyang worship the Lord your God, alam na natin kung paano natin tutugunin. Gagawa tayo ng altar sa Panginoon. Pero para tayo ay makagawa ng altar sa Panginoon, iaayos muna natin yung ating buhay. Iayos mo ang iyong buhay. So, meron bang kasalanan o kaya karumihan na gagawa tayo sa ating buhay? Repent. Maglinis tayo ng buhay. Baka ito yung sagabal kung bakit hindi tayo umuunlad. May kasalanan tayo. Bakit tayo meron takot? May kasalanan tayo. Bakit kung minsan yung ating hinihingi na kahilingan sa Panginoon, bakit di dumarating? Suriin natin. Baka may kasalanan na nakapagitan. O attitude na mali. Repent. At ulitin ko, ano yung bang natin gagawin kung nagpaplano tayo maging totoo, mananamba sa Panginoon? Repent. And then, magpa-purify ng puso sa Diyos. Ngayon, uulitin ko, yung ninanais ng Panginoon na sa dugo ni Kristo nililinis yung ating puso at ang nilalayo niya para tayo makasamba sa Diyos. At ulitin ko, yung purified na puso na ninanais na ibigay sa atin ng Diyos, ang layunin nito para tayo makasamba sa Diyos. At pagka tayo ay nakasamba sa Diyos, eto na ngayon ang bundle. Blessing, materially, kalusugan sa katawan, fruitfulness, and then, kayang gawin ng Diyos, pahabain yung ating buhay. Bundle yan. Ngayon, kaya itinatatag lang natin, yung bang may issues ba tayo sa buhay? Meron ba tayong unsurrendered part ng buhay? Atin na ngayong ilaan ito, o kaya ibigay natin ito sa Diyos. Isurrender na natin ang lubusan ng ating buhay sa Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, lalapit tayo uli sa Diyos. Ulitin ko, sa anumang bagay na ninanais ng Diyos na ipagawa sa atin, ang pangunahin dito, worship the Lord. Worship the Lord. Ito yung wisdom ng Diyos para matugunan ng Diyos yung lahat ng ating kailangan. Sa pagkakataong ito, tayo magduko ng ulo. Unahin natin, meron ba tayong pangangailangan sa buhay? Ilapit natin ito sa Panginoon. Ito yung una natin gawin. Ilapit natin sa Panginoon yung anumang pangangailangan natin sa buhay. Okay. Pero kasama rito sa pananalangin natin ng pangangailangan sa buhay, magpa-purify muna tayo ng puso sa Diyos. Okay. Una, ulitin ko, pa-purify ng puso sa Diyos. And then, ilapit natin yung lahat ng ating pangangailangan. And then, let's bow our head. You pray. Bigyan ko kayo ng ilang minuto para makapag-pray sa lahat ng inyong pangangailangan. At isama natin, una, repent, surrender ng buhay. Ano man Diyos-Diyusan na taglay natin, ialis na natin. Okay, begin. Pray. Panginoon, nilalapit ko po yung pagpapatawad ninyo sa lahat ng nagawa naming kasalanan. Amin pong hinihiling na yung bawat isa ay linisin ang puso at pagindapatin niyo po kami sa paglapit sa Diyos. At alam po namin na ang layunin ng paglilinis niyo sa aming puso para kami ay makasamba sa Diyos, sapagkat ito yung wisdom ng Diyos para makatugon sa lahat ng aming pangangailangan. Ang layunin ng repentance namin, ang layunin ng paglilinis sa aming puso, ang layunin ng Panginoong Hesukristo sa Kanyang pagliligtas sa amin
para kami makabalik sa Diyos at makabalik kami sa worship sa Diyos. Amin nga po inilalapit. Tanggapin niyo po, O Diyos, yung bawat isa, pati po yung pagsusurrender namin, yung mga issues ng aming buhay. Amin po itinatatag, we totally surrender yung buong buhay namin sa Panginoon. At sa oras namang ito, Panginoon, inilalapit ko yung kanilang mga taglay na pangangailangan. Yung mga pangangailangan sa pananalapi o kaya sa anumang kagipitan nila sa buhay. Bigyan niyo sila ng katugunan, Panginoon, in the name of Jesus. At yung mga sumasamba ngayon na meron pong taglay na karamdaman o may kasambahay na may karamdaman, amin po inilalapit na sa pangalan ni Jesus ang kagalingan. Inyo pong ipagkaloob sa kanilang katawan in the name of Jesus. At doon naman sa nahihirapan talaga na at hindi po nagiging malaya doon sa pagsunod sa iyo pong kalooban at amin din po dinadalangin kung merong spiritual force na kumikilos laban sa kanya at siya pinipigilan, amin sinasaway ang espiritong ito para ang mga taong ito makalaya doon sa pagsamba sa Panginoon. Sapagkat binabanggit po ninyo, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At amin pong inihiling na sa oras nito, magkaroon kami ng kalayaan sa aming pagsamba sa Diyos at sa aming pagsamba po, Panginoon. Amin pong kinikilala na dumadaloy ang masaganang pagpapala ninyo doon sa mga sumasamba. Kaya amin po inihiling, padaluin niyo po ang masaganang pagpapala doon sa lahat ng sumasamba ngayon, yung kanila pong spiritual life, pagpalain niyo po, Panginoon. Umunlad dito, Panginoon, lumago sa kanila pong pagkakilala sa inyo. Mag-mature po kami sa faith. Amin po itong hinihiling, Panginoon. At amin din po nilalapit yung mga material needs ng bawat isa, inyo pong tugunan at pagpalain. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataong ito na iyo pong ipinagkaloob sa amin yung wisdom na galing sa Diyos. At ang pangunahin sa wisdom ay yung worship sa Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Doon naman sa bawat isa na first time lamang na sumama sa ating online worship. At si Jesus Christ ay naparito upang siya'y mamatay sa krus, upang bayaran ng kanyang kamatayan, yung bayad sa ating kasalanan. At binanggit niya ng Scripture, si Jesus Christ, yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung tayo mananalig sa Kanya, lilinisin tayo, aalisin yung kasalanan sa ating buhay. At pagkatapos noon, ay gagawin na tayong karapat-dapat sa Diyos. And then gagawa na ng himala ang Diyos upang tayo ay bigyan ng bagong pagkatao at tayo pagkakalooban din ng kaloob na buhay na walang hanggan. Ano lamang yung ating gagawin? Una, ating pagsisihan yung ating lahat ng kasalanan. Pangalawa, kilalanin natin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Pangatlo, pagtiwalaan natin. Ay patatawad ng Lord ang lahat ng ating kasalanan. And then pang-apat, pagtitiwala na tayo ay pagkakalooban na ng buhay na walang hanggan. At sa oras na ito, inaanyayahan ko yung first time na sumama sa ating online worship. Pwede kang sumunod sa prayer na ito. Panginoon, sumunod kayo. Panginoon, kinikilala ko po na kayo isang tao ring makasalanan at nangangailangan ng tagapagligtas. Kinikilala ko na po na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, si Panginoon at tagapagligtas. Sa oras na ito, tinatanggap ko na siya na maging Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. At sa oras ding ito, hinihiling ko po na ipatawad na ninyo ang lahat kong kasalanan at linisin niyo na po yung aking buhay. At pagkaloobin niyo na po ako ng katiyakan sa kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po, Panginoon, sa oras na ito, itinatatag na ninyo na aking anak ng Diyos. Salamat sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw nito, itinatag na ng Diyos na ikay anak na ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Salamat sa bawat isa na dumalo sa ating online worship. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Praise God.